And the hurt is coming from the lover boy. Undefeated. Walang talo. Hindi sumusuko. Hindi umuurong sa laban. Mga katangi ang naglalarawan sa boxer na si Kenneth the Loverboy Liver. Ngunit, sino nga ba si kapatid na Kenneth sa labas ng boxing ring? Marahil nagtataka kayo bakit boxing yung nakikita ninyo dyan sa video na napanood natin. Baka iniisip ninyo na ano ang kinalaman nito, boss, sa magiging content mo ngayon sa araw na ito. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna sa lahat ng mga viewers, mga subscribers, at syempre pa sa mga bashers. At syempre, hindi natin makalimutan yung ating mga suki ng mga commentors dyan sa baba. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Sana po tuloy-tuloy lang ang mga pagko-comment ninyo sapagkat yan po ang isang karapatan ninyo. Karapatan po natin lahat yan na mailabas ang ating mga saloobin. Pero sa araw na ito, talagang ang bilis lang ng panahon. Diba? Linggo na naman. Kung maalala ninyo, nung nakarang linggo, galing tayo sa Puerto Princesa, Palawan. Ngayon naman, boxing. Itong ating matutunghayan sa video na ito. Paano nga ba naging boxing ito? Paano nangyari from Puerto Princesa, Palawan at ngayon naging boxing? Ipapaliwanag po natin dito bago natin panoorin ng buong buo itong video na ito. Ito po ay isang paninindigan ng isang kaanib sa Iglesia ni Cristo na isang boksingero. O sana nakuha na ninyo ang ibig ko sabihin. Kaya mga kapatid, mga kababayan at mga boss, konektado po ito sa ating pananampalataya sapagkat kagaya ng sinasabi natin dito, pag araw po ng linggo, ito pong pananampalataya natin ang ating magiging topic dito sa ating channel. Kaya bago tayo magsimula, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick, ang Pilipinas. Ano na? Ang pag-uusapan natin ay tungkol doon sa napanood nating boksingero na walang katalo-talo. Ito po ay isang kapatid sa Iglesia ni Cristo at dito sa video na mapapanood natin talagang titindig ang balahibo ninyo. Lalong-lalo na po doon sa mga hindi pa nating kapananampalataya. Manood po kayo, panoorin ninyo kung bakit nagkaganito at naway makapagbigay ito sa inyo ng inspirasyon para magtanong o para naman magsuri sa loob ng Iglesia ni Cristo kung bakit ganito na lamang kahigpit ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, kung ready na kayo siguro, panoorin natin ang video. Pero bago natin ipagpatuloy yan, gusto ko lang ipaliwanag muna sa inyo kung sino ba itong boksingero na ito. Ito po ay si kapatid na Kenneth the Loverboy Liver. Siya po ay isang professional na boksingero at wala pa itong talo. Kaya kung makikita po ninyo dyan sa ating thumbnail, ang nakalagay po dyan ay boksingerong walang talo, kaanib pala sa Iglesia ni Cristo. Diba? Ayan, nakikita ninyo. Ngayon, kung ready na kayo, panoorin natin. At syempre, ito ang video na kakaiba sapagkat ito nga kagaya ng sinabi natin, nanindigan po ito sa kanyang pagiging Iglesia ni Cristo. Kaya doon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya, libre po kayong magsuri rito. Manood kayo, mag-comment kayo dyan sa comment section mamaya pagkatapos natin mapanood para naman masagot natin ang inyong mga katanungan sa abot ng ating makakaya. Ito na po ang video. Panoorin na natin. Sa episode na ito ng paninindigan, alamin natin kung ano ang kanyang naging susi sa pagiging undefeated o walang talo, hindi lamang sa boxing, kundi sa mga laban sa kanyang buhay. Bata pa po ako, ang papa ko po isa po siyang pharmacy assistant sa isang butika po. Ang work po ng mama ko sa karinderya po, yung talagang nag-ano rin po sa amin, nag-push din po sa amin ng maitaguyod ang pamilya po namin, ng mga magulang ko po is karinderya po. Nakikita po namin sa magulang po namin na yung hirap ng buhay.
kahit hindi po nila sa amin sinasabi ng mga panahon na po yun, pero nung lumaki po kami, dun po namin nakita yung hirap ng isang magulang. Noon po, pag may gusto po, hindi po agad-agad na bibili. Pinapaintindi po sa akin ni mama na, anak, wala pa tayong pera, wala pa tayong pambili niyan. Naiintindihan ko po si mama noon. Ganun po yung sitwasyon namin noon. Ang pagsisikap ng kanyang mga magulang ang naging inspirasyon ni kapatid na Kenneth na makatulong rin sa kanilang pamilya. Dito niya naisip na ang kanyang hilig sa boxing ang isang paraan para maisakatuparan ito. Dahil po sa nakita ko pong kahirapan din po ng mga magulang ko noon at nakita ko nga po yung boxing, sabi ko baka ito na rin yung susi na makatulong ako sa pamilya ko, na talagang sabi ko gusto ko mabigay sa kanila yung pangarap na gusto ko para sa kanila. Pangarap ko pong mag-boxing. Nung edad 7 years old po ako noon. Inspirasyon ko po noon, Manny Pacquiao po eh. Kada tapos po ng laban Manny Pacquiao po, talagang tuwan-tuwa po ako. Pag nauwi po si Papa sa trabaho po, parang tuwaan niya po na ilaban po ako sa mga kabataan din po na mga nagbaboxing. Hindi po talaga ko intention na siya ay pagbaboxingin. Bilang ano lang na nung sa work ko, na pag-uwi ko sa bahay, yung gusto ko siyang pagdating ng hapon, wala akong malibangan. Sabi ko, maraming kabataan dito. Sabi ko, magbaboxing siya. So, sabi ko, bibili ako ng gloves. So yun po, nung nakabili na nga ba ako ng glove, tuwing hapon na pinaglalaro ko sila diyan sa labas. Hindi ko siya pinilit. Walang sa mindset ko na, sige nak, mag-boxing ka o no. Walang ganun. Basta yan ang ginusto mo, sige, susuportahan ka namin. Yun, suporta naman sa kanya ang mga kuya niya, maliban lang sa mama niya. Ang totoo po, nagagalit talaga ako. Kasi syempre, ayokong nakikita siyang nasusuntok. Hindi naman ako sanay na nakikipagsuntukan po siya. Alam po ng mga kuya niya, nagagalit ako. Kasi alam niya kahit nasa gym na siya, tinatawagan ko po yan na anak, wag ka dyan. Kung gusto mo mag-aral, mag-aral ka kahit saan. Kakayanin ko, mag-aral ka lang. Wag ka dyan. Kaya lang, nung sinabihan niya ako, mama, pumanatag ka po. Kung saan talaga ibig ng ama, ako dalhin. Doon po, mama. Ano yung suporta ko dahil gusto niya. Pinapanalangin ko siya, nagabayan siya lagi. Sa pagsisimula niya sa karera sa boxing, marami siyang mga hindi malilimutang pangyayari. Naalala ko po noon, naghahanap pa po kami ng gym noon eh. Hanggang sa nagkataon po, nagulat po kami na may tumawag po sa amin na isang kaibigan po ng kuya ko na may boxing gym nga po daw po na nakuha sa Peñalosa po. Hinatid po ako nila na sa Peñalosa, bata pa po ako noon at mapayat. Tapos ano po, magkaiba pa po tsinelas ko noon eh. Malaki po yung isa tsaka mali. Tapos, ang laki po ng sapatos ko noon na ginamit ko po sa training noon. Tapos, andun po yung naranasan ko po doon, yung unang sampa ko po noon, unang training ko po, talagang pinag-punching bag po ako ng walang tigil, talagang suntok po ako ng walang tigil. Tapos, pag stop ko po mag-punching bag, nahilo po ako. Kasi sabi ko, hindi pala basta itong boxing, sabi ko ng ganyan. Kasi kumbaga boxing po napakamahirap na profession po talaga. Yung isang paa mo po talaga nasa hukay. Kaya sabi ko, andito ako para sa mga magulang ko. Nalaman niyang hindi biro ang mga pag-iensayo at nakaranas rin siya ng mga pambubuli. Siguro edad ko po nung 17 po. Sinabihan ako ng mga boksingero noon na sabi po sa coach ko noon, walang mararating yan kasi maliit yan, mapayat, wag mo nang i-training yan kasi wala namang mararating yan. Pero hindi siya nagpatalo sa mga ito dahil alam niyang mayroon siyang pinakamalakas na kakampi.
Parang sa akin po, although nasaktan kasi tao lamang po eh. Kumbaga, nangangarap lang din po ako noon na sabi ko nga po, noon pag matutulog ako, umaakit ako sa ring na, kumbaga tinataas ko yung dalawang kamay ko, na sabi ko, balang araw magcha-champion ako, sabi ko ng ganyan. Laging ano lang po sa akin ng kuya ko talaga, magpanata. Palibasa, simula po pagkabata, talagang yun po ang kinahiligan niya po. Ang malimit ko po na ipayo po sa kanya, mag-ukol siya ng pagpapanata. Palibasa ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat, mabuting kapalaran sa mga lingkod niya, yun po ang itinanim ko sa puso niya. Bago ka magbukas ng plano sa buhay mo, unahin mo muna ang pagtitiwala sa Diyos. At lagi ko pong sinasabi sa kanya, pag nag-ukol ka ng pagpapanata, umanatag ka, anumang mangyari, yun ay kalooban ng ating Panginoong Diyos. Talagang gabi-gabi talaga pong nagpapanata ako noon. Kumbaga yung sinasabi po sa akin noon, kumbaga yung po yung ginawa kong stepping stone na para magsumikap ako, na sabi ko, hindi lang ako hanggang dito. Sabi ko, may Diyos ako na handang tumulong sa akin. Sabi ko ng ganyan. Kaya patuloy po akong nagsikap noon, talagang pinagpanata ako. Matapos na sumabak sa matitinding training at amateur fights, dumating ang araw ng kanyang pinakahihintay, ang kanyang unang laban bilang professional boxer. Nung unang fight ko po sa Keyboards, March 5 po, noong 2020 po. Sa Keyboards Molino po, sa Bacoor po. Bago po mag-lockdown po yun. Tatandaan ko pong nakalaban ko po noon, nung unang first professional ko po, is si Richard Cubic po, na taga Batangas po. Another right hand connected by... Sa bawat laban niya, mayroon siyang hindi nakalilimutang gawin. Talagang pinagpapanata ko po talaga sa ama na, Ama, tulungan niyo po ako. Kung nagsikap ako sa training, talagang puspusan training po talaga ang ginawa ko noon. Hanggang sa laban po. First fight, Pau Salud, Pauka Sports. Hanggang sa makamit niya ang unang championship belt. It's on! Masaya po kasi unang-una po, ayun po yung pinagpapanata ko sa ama na magkaroon ng belt eh. Kasi pag nakakakita po ako ng belt, nangyari sa ibang boxer na champion, pag nahawakan ko, parang nasasabi ko sa sarili ko noon na balang araw magkakaroon din ako niyan. Balang araw hawak din ako niyan. Yung masasabi kong angin. Papasalamat po ako kasi sinamahan niya ako sa mabigat na pagsubok sa laban. Talagang pinagkaloob niya yung tagumpay. Di lang po sa tagumpay ko, kundi pati sa tagumpay din po ng iglesia, sa karangalan ko po na sa akong iglesia ni Cristo na pagsigawan sa mundo na proud ako na isa po iglesia ni Cristo. Sa larong pampalakasang ito, hindi lamang literal na dugo, pawis at luha ang puhunan, kundi pati na rin ang matatag na puso ng isang atletang hindi kailanman sumusuko sa kahit anong laban. Ang pinakamahirap po sa training is yung magka-cut weight ka na po. Yung kukuhain mo po ng 5 days before fight. Wala ka pong maayos na kain. Hindi pwede kang uminom ng sobra ng mabubusog ka sa tubig. Hanggang sa isang araw na wala ka na po talagang kain. Wala ka nang inom-inom na tubig, as in basa-basa na lang po talaga ng labi. Yun po, di ka na makatulog ng maayos. Para mapanatiling undefeated o walang talo, palaging puspusan ang kanyang mga pag-iensayo at hindi maiiwasan ang mga sugat at pinsala dahil dito. Ito pong injury ko po, nung February 6 lang po siya nangyari. Didepensahan ko po kasi ngayon sana yun, yung ngayong March 25 po. Nung umisparing po ako sa champion po, hindi po inaasahan na talagang natamaan po siya na talagang as in po talagang nagdugo po siya. Sa mga susunod na mga sparring, dugo po siya ng dugo. Then, sparring ko na naman po, doon na naman, nagdudugo na naman po siya ng nagdudugo, which is hindi naman po siya ganun dati.
Sa hirap na po ako makahinga. Dan ang hinga ko po dito na sa bibig, baka nagkaroon na ng fracture or ano man po. Sabado po noon umuwi po ako dito sa Cavite. Ito sabi ko po sa mama ko na, ma, pa-check up po natin. Then nung nagpa-check up po kami, nung sinabi nga po ng doktor noon, yung labang kong March, wag muna pong makalaban kasi nga po, pag tinuloy ko po, pwede pong magkaroon ako ng fracture, then baka panghabang buhay ko na daw po dadalhin. Nagpanata po ako na, ama, bigyan niyo po ako ng ng pangalawang option po na para kahit paano makalaban pa rin po ako na maayos lang po ito. Then nung pagbalik po namin ng second check-up, nang sabi po ng doktor, titiisin mo nga lang yung sakit kasi gising kang aayusin namin. Then nung aayusin na po siya, ang dami pong anesthesia po talaga na itinurok. Talagang habang inaayos po yung ilong ko, umiiyak po ako eh. Talagang nakapikit po ako noon na sabi ko, ama, sana maging successful. Tapos sabi ng doktor ko, pahinga lang ng 1 buwan or 2 months, 3 months para patigasin po ulit yung nabaling litid sa ilong ko. Then pwede na daw po ako ulit makalaban. Hindi lamang ito ang kanyang tinitiis. Bilang isang boxer na kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay nakaranas din siya ng mga pag-uusig. Nung unang debut ko po nun sa pro, may dumating po sa gym na coach po na nangialam na po sa training namin. Sabi sa akin, huwag kang sasamba kasi may laban ka. Banal na hapunan po nun eh. Humingi na lang daw po ako ng tawad na hindi daw po ako makakasamba. Sabi ko, sagrado po sa amin yun. Pagka-Iglesia ni Cristo po ako, kahit hindi po ako makalaban ngayon, coach, okay lang. Basta makasamba lang po ako. Yun po yung sinabi ko sa kanya nun. Tapos nagalit po siya sa akin nun. Hindi ko ipagpapalit yung kaligtasan ko sa gantong bagay lamang po. Sa awa tulong po ng Ama, nakapagbanal na hapunan po ako. Nung sumamba po ako nung teksto ng pamamahala, ng sabi ng ka-Eduardo po, ng pag magtiwala ka sa Ama, maging panatagan. Huwag ka nang mag-aalinlangan ng ano pa mang bagay. Na idulog mo na sa Kanya, maging panatag na po. Kahit siya ay abala sa kanyang piniling propesyon, sinisikap niyang hindi mapabayaan ang kanyang pag-aaral. Pinipilit ko pong tapusin yung pag-aaral ko po kasabay po ng career ko sa boxing para kahit papaano po makapagtapos pa din po sa pag-aaral po. Yung grade ko po ngayon sa pag-aaral is grade 11 po. Talagang tatapusin ko po talaga yung senior high ko po. Kasi mas maganda pa rin po na nakapagtapos kahit nagbaboxing po ako. Mas gusto ko pa rin po talaga na may nakapagtapos po ako sa pag-aaral. Sobrang thankful din po talaga ako dahil pinagkaloob ng Panginoon na magkaroon ako ng advisor na mabait at principal po talagang nauunawaan po nila yung hirap. Talagang inano ko po sa kanila, sir, na gusto ko po talagang makatapos sa pag-aaral. Kaya yung mga module ko po, talagang pag wala po akong training, kasi tuwing linggo po wala po akong training, doon lang po ako nakakagawa ng module. Kaya pag nakakagawa po ako ng module, ipinapasa ko na po sa kanila. Ito po ang belt ko is professional boxing po nung unang pumasok po ako sa professional. Ito naman po is nung laban ko po nung January 21 sa Mandaluyong kay Benny Cañete. Ito naman po yung laban ko po nung July 29 kay James Pagaling po, Philippine champion po. Nakuha ko po rin po siya, press din po kaming undefeated ng kalaban ko. Tapos ito po nung laban ko po ng WBC Asia, Asian Boxing Council Continental Champion po. Nakuha ko po siya dito po sa Sports Park sa General Trias, Cavite. Ito naman po, yung WBO, nakuha ko po siya sa Parañaque po. 1% KO rate medyo mataas while Noong March 24, 2025, isang makasaysayang tagumpay na naman ang kanyang naitala. Nakuha ni kapatid na Kenneth ang titulong Oriental and Pacific Boxing Federation OPBF Bantamweight Champion matapos niyang patumbahin sa unang round ang veteranong Hapones na si Kiyita Kurihara sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan. Muli, nagbigay siya ng karangalan sa Pilipinas. Bilang pagkilala sa kanyang tagumpay, nakatanggap siya ng pagbati mula sa pamamahala ng Iglesia. Natanggap ko po ang sulat ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Sobrang ang saya po talaga ng puso ko.
Talagang naiyak po ako noon nung inabot po sa akin. Sobrang gulat na gulat po talaga ako noon nung natanggap ko yun. Out of the red corner wearing blue with white, official weight 117.8 pounds. Kamakailan lamang sa kanyang pinakabagong laban kontra sa dating 2-division world champion na mula sa Panama noong ika-17 ng Agosto ay muling nagwagi si Kenneth Lever sa pamamagitan ng 8-round technical knockout, kaya nananatili siyang undefeated o walang talo. Ladies and gentlemen, the pride of Peñalosa Boxing Stable and Combat Boxing Promotions from General Trias, Cavite, Kenneth Lever! Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi niya nalilimutan ang kanyang tungkulin bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Isa po akong scan. Pagtapos po ng laban, ang ginagawa ko naman po, pagtupad naman po sa tungkulin sa loob po ng Iglesia ni Cristo po. Ang pag-ano ko po sa tungkulin ko, mas mahalaga pa po sa buhay ko. Kasi kung wala po ang tungkulin ko, siguro hindi po ako ganun kalakas ngayon sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Hindi po ganun kalakas ang pananampalataya ko po. Kumbaga doon po ako umuhugot talaga ng lakas, tiwala po na mas kasama ko ang Diyos pag nasa tungkulin po ako, nasa loob po ako ng pagtupad po. Kasi doon po ako pinagtatagumpay mas higit ng Panginoon dahil tumutupad po ako ng aking tungkulin. Nagagampanan ko po ang gampanin ko bilang isang masiglang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo at sa pagtupad ko po ng tungkulin sa iskan po. Kaya yung biyaya po na patuloy na pinagkakaloob sa akin ng Panginoon, talagang patuloy niya po talagang inaano sa akin, binibigay lahat ng biyaya po. Hindi rin niya nalilimutan ang kanyang tungkulin na ibahagi ang kanyang pananampalataya at tumutulong siya sa mga gawaing pagpapalaganap. Sa gym po, yung mga kasama po naming boxer, sabi po sila na gusto na daw po nilang magpadoktrina. Then natuwa po kami ng mga coach ko kasi lahat po ng team namin, dinudoktrinahan na po sila. Tulad na lamang po yung mga dating kasamahan ko po sa boxing gym po. Lahat po sila na bautismohan na po. Talagang lahat po kasi ng mga boxer inaakay po namin doon sa gym po. Then yung mga ibang boxer po ngayon na masigla po sa loob ng Iglesia ni Cristo na po sila. Sobrang pinahahalagahan ko po talaga yun kasi nakakatulong po ako makapagbigay kaluhalhatian sa Panginoon at nakakatulong po ako sa mga taong nangangailangan po ng kaligtasan. Sa hinaharap, matalo man siya sa laban bilang boksingero, sumasampalataya siyang hindi siya kailanman matatalo sa anumang hamon ng buhay dahil siya ay Iglesia ni Cristo. Ang aking pagka-Iglesia ni Cristo po ay sobrang napakahalaga po. Lagi ko nga pong sinasabi sa sarili ko, mawala na po sa akin lahat, wag lang po ang kahalalan ko. Kasi yun lang po yung tanging kayamanan ko dito sa mundong ito. Kahit sa punong-puno po ng kaguluhan, at ayun po ang aking talagang baon-baon. Pagpahingahin man po ako ng Panginoong Diyos, Iglesia ni Cristo pa rin po ako. Kumbaga buhay ko man po hilingin, wag lang po mawawala pa kay Iglesia ni Cristo ko po. Dahil yun po yung masigit na kayamanan ko dito sa lupa, yung pagka-Iglesia ni Cristo ko po. Mangyari na po lahat, wag lang po mawala ang pagka-Iglesia ni Cristo ko po. Yun ko po pinangahawakan yung malalaking laban po na hindi ako makalaban. Basta yung makasamba ko sa Ama. Dahil ano man ang mangyari, ang pagsamba wag pong iiwan. Kasi masigit po na makakatulong sa akin. Ang karir ko naman po dito lang naman po sa panglupa Ang tungkulin ng pagka-iglesia ko po hanggang bayang banal po Ang mga aral ng Diyos ay nakatanim sa kanyang puso, kaya't ito ang naging susi ng kanyang pagtatagumpay, sapagkat hangad niyang patuloy na magbigay kasiyahan sa Diyos. Ang aking pong paninindigan bilang isang may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo po, kung kahit ano man po ang mangyari, kabiguan o kasiyahan man po, tutupad at tutupad pa rin po ako ng tungkulin. At bilang isang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo po, kung ano man pong mga pagsubok na dumating po sa akin at sa karera na hinaharap ko po bilang sa karir ko, patuloy na magpapasakop at susunod sa Panginoong Diyos at magpapasakop sa pamamahala po. Ang mga tropeyong nakukuha ko po o belt o world title man po yan,
hindi po makapapantay sa aking pagka-Iglesia ni Cristo. Para sa akin, ang panalo po, talagang napakabiyayang kaloob po talaga ng Panginoong Diyos po sa akin. Dahil isa po akong Iglesia ni Cristo,